Ito ang balita ngayon, trending at muling pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang anak ni Senator Amy Marcos sa taong bayan tila pumutok na sa galit. Hindi man direktang pinangalanan, ngunit tila sapul sa katotohanan ang mga di umano'y buayang mambabatas at ang administrasyon ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sabi nga ng ilan sa ating mga kababayan, si Senator Amy Marcos na lamang ang natatanging kasagutan para maiwasan pa ang posibilidad na magkagulo sa ating bansa dahil tila naiipit ngayon sa dalawang nag-uumpugang bato. Si Senador Amy Marcos, ang kapakanan ba ng taong bayan o kapakanan ng kanyang kapatid? Dahil alam naman natin ang nangyayaring tensyon ngayon sa loob ng politika. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, huwag na lang nilang hintayin na tuluyan pang magalit ang masang Pilipino dahil sa matinding pag-aambisyon ng ibang politiko na namumuno sa bansa. Kung tunay na may malasakit sa bansa, si Senator Amy Marcos ay dapat nga raw na unahin niya ang kapakanan ng ating bayan nang matapos na nga rin ang problema na kinakaharap ng publiko nang dahil sa baluktot na pamamalakad di umano ng gobyerno. Kaya ayon di umano sa isang testigo na taga Ilocos Norte na malapit sa Marcos family, lalong-lalo na sa pamilya ni Senator Amy Marcos, na isa di umano sa mga anak ni Senator Amy Marcos ang matapang na naghayag at nagsalita na para sa bayan. Do it for the sake of Grandpa Marcos Sr. Save the people and the country. That's what Grandpa would like you to do. Unquote. Upang matapos ng araw ang maling pamamalakad bago pa tuluyang bumagsak. Alam naman natin na kung mayroong kaguluhan, dapat may pumagitna para matigil ang gulo dahil ang taong bayan ang lubos na naaapektuhan. Kung walang pagkakaisa sa pamamalakad ng bansa, patuloy tayong lalagapak. Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang madismaya at magbigay ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mahirap talaga pag ang nakapwesto ang mga taga-norte masyadong duhapang sa posisyon. Ayaw nang bumitaw kahit ayaw na ng taong bayan sa kanila. Puro mapagsamantala sa kaban ng bayan. Kaya tayo hindi umuunlad dahil tayong mga Pilipino ang nagtatalo-talo. Parang hindi kayo mga Pilipino. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga ibang dayuhan dahil tayo mismo hindi nagkakasundo. Imbis na tayo ay magtulungan, nagkawatak-watak pa tayo. Kailangan niyang ipakita na kunwari ay hindi niya tinotolerate gawain ng kapatid niya. Pero ang tunay na dahilan ay para pagtakpan at maitimbre ang kilos ng kalaban ng kanyang kapatid. Kilos ang style ng mga makapili nung araw. Alam niyang hindi na siya mananalo bilang katulad ng kasalukuyang posisyon dahil bahid-bahid na reputasyon nila. Kaya kailangan niyang maging mangga. Kung hindi dahil kay BP Sara, hindi ka namin dapat iboboto noon. Kaya kami nabudol mo. Pero ngayon, hindi ka makatikim sa akin ng boto. Hindi ka dapat manalo ngayon, budol senador. Ang gusto lang itanim ni Amy sa isipan ng mga tao na siya ang karapat-dapat maging presidente. Hintayin natin palitan niya si Quezon sa pwesto. Uunahan niya si Tamba kapag natanggal si BP Sara sa pwesto. Diyos ko, sabihin mo na ang totoo, Senator Amy. Alam naming alam mo ang lahat. Kung para ka sa taong bayan, sabihin mo na ang totoo, para kang walang panindigan. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Masyado nang naghihirap ang taong bayan at ang dami ng mga kabulastugan ang mga mambabatas sa Kongreso. Grabe ang korupsyon. Harap-harapan na. Kung hindi mo kayang ibunyag ang katotohanan, huwag mo nang gamitin ang mga Duterte para mamangka ka sa dalawang ilog. Masyado nang halata na ginagamit mo lang ang mga Duterte para siguro manalo ka. Huwag mong gamitin ang ama mo. Ayan na nagsalita na ang anak mo mismo. Mahiya ka naman sa taong bayan kung may hiya ka pa. Unquote. Sakripisyo na tumayo ng mag-isa, pero kinakailangan maging malaya at matatag. Eto nga, maraming nagsasabi noon na ako'y namamangka sa dalawang ilog. Ang ninanais ko ay ako ang
daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Hello. Ma'am, does that mean hindi ho kayo aakyat sa entablado ni PBBM pag nangampanya siya? And the same with Hindi ko VP pa alam. Sa totoo lang, naisip ko lang na ayoko pumanig sa isang partido, sa isang sektor, sa isang personalidad. Wala nang panig-panig. Ang kakampi ko lamang ang sambayan Pilipino. Gagawin lang natin ang tama at ang makakatulong sa nakararami. Ma'am, di ba mahirap na mangampanya na independent kayo considering si Pangulo yung kapatid niyo, may makinarya? Kaya nga, first time ko nga gawin to eh. Kaya medyo aasahan ko na lamang na makukumbida ako siguro at kung papupuntahin ako, ano ba naman pumunta, wala namang problema doon. Ang kinatatakutan ko lamang yung init ng halalan. Alam naman natin na talagang nagiging malupit, minsan masakit yung sinasabi, kung ano-anong banat, abay hindi ko matitiis yun. Kaya Magandang araw mga kaibigan. Ayan po, napakinggan natin si Senator Amy sa kanyang press conference kahapon na malaking hamon, malaking problema yung kanyang desisyon na maging independent candidate, stand alone. First time niyang gagawin daw ito. Kaya, I don't know, anong mangyari sa kanyang kandidatura dahil mahirap yung tumakbong nag-iisa. So, sa palagi niyang pinapaliwanag na para makaiwas na ng mga batikos kasi marami ang kumukontra, yung mga alyado yung mga alyansa ng bagong Pilipinas lumalabas na may mga grupo na tinutuligsa ang administrasyong Marcos sa pagsama sa line-up ng administrasyon nito kay Senator Amy. So para makaiwas, hindi na maburden ang kanyang ading, tapos mga kaibigan din daw niya, para hindi na mag-alanganin, kaya running independent na lang. So, mahirap, sabi niya. So, ano kaya ang maging resulta? Ano kaya ang kahihinatnan? Kasi pati nabanggit pa niya sa kanyang press conference, nalungkot daw ang former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Bakit ganun ang desisyon? So, it's a political gamble on the part of Senator Amy itong ginawa niyang ito. Bubutuhan ba siya ng mga DDS, Duterte fans? Itong ginawa niya na pagkalas sa administrasyon, mapapalapit ba siya sa puso ng mga Duterte supporters? It remains to be seen. Marami ng comments na nababasa ko nga never again butuhan nila si Senator Amy. Ang maganda, ang administration nagsasabi, iti Mr. Toby Chanco, yung campaign manager, ikakampanya pa rin daw nila si Senator Amy kahit kumalas na siya sa ano. Okay, so ito, i-share ko na lang sa inyo sa hindi pa nakapanood yung press conference si Senator Amy kahapon tungkol dito sa pagtakbo niyang independent. Basta very clear, inamin niya na malaking hamon, malaking problema itong ginawa niyang pagtakbo bilang independent candidate. Anong oras na ba? Okay. Pasok pa rin sa hapon. Maraming salamat sa inyong lahat at naghintay po kayo. Pasensya lang kasi meron nga akong mga hearing. Isang katutak na hearing, limang malilit na ahensya. So maraming salamat. Talagang sakripisyo na tumayo ng mag-isa pero kinakailangan maging malaya at matatag. Eto nga, maraming nagsasabi noon na ako'y namamangka sa dalawang ilog. Ang ninanais ko ay ako ang daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Tangway, ika nga sa atin. It's a tremendous sacrifice to stand alone. But I need to be free to cross the line, to talk to all parties, and to get things done. Uniteam was a dream that I shared in 2022. And I hold fast to that dream of unity for all Filipinos. Ayun. Paulit-ulit lang. Ma'am, does that mean... Hello. Ma'am, does that mean hindi ho kayo
aakyat sa entablado ni PBBM pag nangampanya siya? And the same with Hindi ko VP pa Sara. alam. Sa totoo lang, naisip ko lang na ayoko pumanig sa isang partido, sa isang sektor, sa isang personalidad. Wala nang panig-panig. Ang kakampi ko lamang ang sambayan Pilipino. Gagawin lang natin ang tama at ang makakatulong sa nakararami. Ma'am, di ba mahirap na mangampanya na independent kayo considering si Pangulo yung kapatid niyo, may makinarya? Kaya nga, first time ko nga gawin to eh. Kaya medyo aasahan ko na lamang na makukumbida ako siguro at kung papupuntahin ako, ano ba naman pumunta, wala namang problema doon. Ang kinatatakutan ko lamang yung init ng halalan. Alam naman natin na talagang nagiging malupit, minsan masakit yung sinasabi, kung ano-anong banat, abay hindi ko matitiis yun. Kaya maigi na lamang lumayo at magsarili kahit napakahirap. How big was the consideration of VP Sara being your friend? Nakinonsider mo ba yun, ma'am, kaya ka mag-independent? Para na lang walang kiskisan, kumbaga. Ang malaking konsiderasyon, yung sitwasyon ko, yun talaga ang pinakamahalaga. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mong mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila, at ikaw na ang magiging daan para doon. At kung hindi pa sila handa na magkaisa, mag-iintay ka muna sa tabi. Hindi ka papanig doon sa isa at ayaw na ayaw mo na magkaroon ng alitan yung mga kaibigan mo. Ganun talaga yun. At para sa akin, if I stand alone, I will be able to cross the line. I can cross that line in order to get things done. And that to me is the most important, is to be able to get things done time and time again. Already, I think I've been successful in firstly being able to shepherd the Agrarian Reform Condonation Project. Nabigyan natin ng mga titulo, nag-umpisa ito kay Presidente Duterte. Naisingit natin doon sa Bayanihan 2, yung condonation ng milyon-milyon na utang nila, mga penalty. Nag-umpisa sa penalty sa interest. Tapos, nung si Presidente Bongbong nakumbinsi naman natin. Kaya't sa palagay ko, ayan na, andyan na yung mga titulo. Kaya para sa akin, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Mas mahalaga yun that I am able to cross the line and then I am able to get things done. Yan din po ang nangyari sa ating ayuda. Nag-umpisa yan, ako yung pasimuno niya nung umpisa sa Bayanihan. Talagang pinagpipilitan ko kasi ako yung head ng DSWD na kailangan ng tao ng ayuda. Nagkagulo-gulo nga yung SAP 1, SAP 2, pero napursige natin. And we were able to carry it over after the pandemic in 2022 and it became very apparent that the economy was still struggling to recover and that all Filipinos were having a very difficult time with the cost of living. So nakikita natin na para sa mga programang ito na napakalapit sa puso ko, kinakailangan tuloy-tuloy ang trabaho. Basta magawan natin ng paraan, kausapin ang lahat ng panig. Hindi naman ako mahilig na makipag-away, sa totoo lang. Sasabihin ng matapang ako, sabihin na rin mataray, tanggap ko naman, pero hindi ako pala away. Kaya gusto ko magkasundo lahat at gawin ang nararapat at kinakailangan ng ating mga taong bayan. Ma'am, nakausap niyo na si Pangulo sa iyong desisyon na maging independent? Hindi pa. Ang kinakailangan kong kausapin ng mga kapwa ko nasyonalista at palagay ko mag-uusap kami sa lalong madaling panahon. Hindi ko pa naiisip Hindi pa naman ako nagre-resign sa nasyonalista. Mabait sila sa akin hindi naman sila nagkulang sa support at pagtatangkilik. So tingnan natin kung anong maigi para hindi naman maalangan ang sinuman. Mapaglalaban nga rin ho ba yung mga anak nyo ni Presidente sa Ilocos? May anak din kayong tatakbo sa Ilocos na makakalaban ng anak ni Presidente? Ay, walang ganon. Wala namang ganon. Kailanman, di naman kami nag-alitan o nag-away ng kapatid ko Sa totoo lang. Mahal na mahal namin si Bongbong. Ever since siyang pinakamabait sa amin lahat At saka iisang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya
Hindi naman kami nag-away kailanman, hindi nagkaalitan at hindi mangyayari na maglalaban-laban yung mga anak namin. Si Sandro, magpapare-elect, si Matt, magre-re-elect. Eh, iba naman yung posisyon ng dalawa. Nagkukonsultahan nga sa mga survey at palapit na ang filing. Basta hindi mangyayari, ma'am, na maglalaban mga anak niyo sa Ilocos. Wag naman sana. Yung pinsan ang hindi uso. O, aray ko. Ma'am, nakausap niyo rin po yung mother ninyo about your decision? Oo, yung nanay ko nalulungkot eh. Sabi niya, ba't naman ganon? Sabi ko, mas maganda naman para sa pamilya, palagay ko, para sa kabutihan ng lahat, para nakakausap natin lahat ng sektor, meron tayong daan na makisuyo sa iba't ibang panig. At yun naman ang turo ng aking ama, isang bansa, isang diwa. Huwag tayo magkawatak-watak. Tapos, ma'am, nabanggit niyo po na gusto niyo nga po to cross, you're able to cross party lines. So, ma'am, meron po kayong plano na mamagitan din po kay VP Sara and sa kapatid niyo? Sa palagay ko, secondary na lang yan eh. Ang akin talaga talagang kailangan na tumayo ng mag-isa para yung tama ang gagawin, wala nang kakampihan at wala nang alitan, walang turuan. Pinipiloy ko na lamang na yun nga, manindigan na malaya't matatag, na walang dapat kampihan kundi ang sambayanan. Pinapaliwanag ko pa sa nanay ko. Sorry, makulit. So, pag na-invite kayo ni Pangulo sa entablado niya, okay lang sa inyo? Okay lang sa akin, tignan natin. Pero alam mo, may tinanong siya sabi niya, kung bahagi ka ng alyansa, babanatan mo ba ako? Eh di sabi ko, nagpaabot din ako ng message. Siyempre hindi naman kita binabanatan kahit kailan. Yung mga tauhan mo pa. Yung mga ibang aligan, yung mga nag-aaligid dyan. O, sige. Pero, hindi ko naman gawain yan. Tapos, nung umuwi ako, napaisip ako, hindi naman ako bumabanat sa kanya. Okay, tama na yun. Ang problema, kapag may bumanat sa mga kasangga natin, na sa palagay ko wala namang kasalanan sa atin, may utang na loob pa kami, abay, ibang usapan yun, baka mag-react na ako, hindi ko kakayanin. Baka ako naman ang nagtatatalak sa entablado, magwala doon, o mahimatay. Hindi ko alam baka may dramang ganun Wag na lang. Kaya maigi pa, tumayong mag-isa sa kampanya, sa politika. Ay, yan naman ang turo ng tatay ko. Napunta kami sa Puntod nung 28, ika-35 anniversary. Ayun, para hindi na malagay sa alanganin ng kapatid ko. Kasi kinakabahan na nga siya, baka kung ano daw, yung aking ading, baka malagay pa sa alanganin. At yung mga kaibigan, masaktan. Maigi na yung tumayo kong mag-isa kahit napakahirap umikot na mag-isa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!